Magandang umaga sa inyo lahat. So, karamihan sa atin masama ang pagkakas. Dahil sa kahapon ba o kanina, pumasok na yung pagbabago ng panahon. Parang kahapon, nakarang araw pa yata. Kasi nakaraan na i-open. So, marami talaga may gusto ko. So, natungayan natin sa mga nakaraang araw kung paano nagiging maingay ang politika sa ating bansa. Bali, dalawang partido ang nagpapangayan. At alam natin na kung saan-saan sila nanggagaling. Pero one thing na kalib sa aking isipan, yun nangyari sa Kongreso, na hindi mo dapat i-monopolize ang pag-ibig sa bayan. Hindi lang kayo ang nagmamahal sa bayan. So, yun ang nagtanong sa akin. Ang problema, magkaiba sila ng pinanggagalingan. Yung isa ayaw ng gera sa China, yung isa ayaw ng magpasakop sa China. Pero para silang may punto, magkaiba lang ang pinanggagalingan. Kagaya din ang panahon ng ating Panginoon, at even si Pablo, magkaiba sila ng pinanggagalingan. Sa panahon ng ating Panginoon at ng 12 disipulo, sila po ay aral sa ating Panginoon pagdating sa pagbibigay ng mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos. So, ang tawag natin din ay the Gospel of Kingdom. So, makita natin yung bad news, kung paano inihiwalay ang matuwid at ang makasalanan. Tapos, dumating ang panahon sa conversion ni Pablo. Sa kanya naman lumutang yung sinasabi nga na pagtuturo ng mabuting balita na ang tingin ng mga tagasunod ni Kristo at ng mga disipulo, nagtuturo siya ng kakaibang aral o turo. Parang sa Amerika, may dalawang partido. Yung isa ay Republican, yung isa ay Democrat. Ang Democrat, ang tawag nila ay liberals, at ang Republican naman ay mga conservative. So during that time, ang dating sa mga disipulo at kanilang mga tagusunod, sila ay mga conservative. At ang turo naman ni Pablo, ito yung mga liberals, yung puro biyaya ang itinuturo, at tinatakpan nito yung batas na nakasanayan nila sa kapanahuan ni Kristo, lalo na ni Moses. So makita mo, may dalawang turo na nagbabangga. Kaya even sa mga Pariseo, meron silang dalawang grupo. Isang liberals at isang conservative din. So kaya kalaunan, etong dalawang turo na to, nagkaroon ng mga produkto. Kahit sa modernong panahon natin. At kung kayo ay aware sa inyong Biblia, meron kayong mababasa na Biblia na merong red letter. Ang red letter ay yan ay mga sulat ni Kristo. At ang sabi nga, yung first modern red letter edition of the New Testament was published in 1899 by Louis Gloss. And the first red letter Bible, kanina New Testament, ngayon Old and New, red letter Bible was published in 1901. So modern times na. Gloss was a German immigrant who became the editor of the Christian Herald. They include the words of Jesus in red, as well as Old Testament passages that Jesus quoted or were related to the incidents he referred to. Kagaya na sinasabi nga natin na Aramaic, yung from Pentateuch to modern Greek. So, paano natin translate? Sa Hebrew before sa Old Testament. So, nung dinala niya na sa New Testament yan, ang tawag na dyan, Aramaic.
na translation ng Old Testament. So, sa kay Claus, from New Testament, so yung sumunod na pagpapublish ay 1901, kasama na yung Old Testament. Kaya sa Old Testament, meron doon yung mga binabanggit ni Kristo. So, isang grupo yan. Sila yung mga tinatawag na conservative. Red letter only. Tapos dumating naman ng time, another Christian group called the Swedenborgian, which also now goes by the name of the New Church. They reject Paul writings. Kasi sa kanila ang turo ni Pablo, hindi yan turo ni Kristo. Parang itinatabi na yung batas. At sinasabi nga, parang umaalagwa yung sinasabi nga, hindi na pagsunod sa batas dahil sa biyaya. Kaya even si Pablo, sa Romans chapter 6, nagtuturo siya na kung kayo naligtas sa biyaya at ang sabi, habang dumadagsa o lumalalim o lumalawak ang batas, ganun din lumalawak ang biyaya. Pero ang ibig pa sabihin yan, mas lalo tayong magkasala kasi mas lalo lumalawak ang biyaya. Hindi. So, ang punto ni Pablo, hindi ko nilulutang niya yung biyaya, magkakasala na tayo, hindi sa license para lalo tayo magkasala. Yun yung tinuturo ni Pablo. Sinasabi niya lang, tayo ay naligtas sa biyaya, hindi sa batas. So, kaya dumating ang punto sa kasaysayan ng Israel, naging mas superior ang mga Hudyo compare sa mga Hentil. Ang Hentil po ay hindi bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay ang mga Hudyo. Yung lahi ni Abraham. Kaya mas superior ang dating nila. Even sa panahunan ni Kristo. Kaya nga sabi si John the Baptist, sinasabi niyong lipi ni Abraham. Hindi niyo ba alam na kahit yung bato na to, pwedeng gawing lipi ni Abraham. So ibig sabihin si John the Baptist, hindi nga tinuturo na pwede yung magmalaki ang pagiging lipi ni Abraham. Kaya makita natin sa turo ng New Testament, lalo sa kapanahunan ni Kristo. Sabi sa Matthew 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. So nakita natin yung dinaanan natin ng Jeremiah, sa Ezekiel, even sa Joel, yung sinasabi nga na poured out. So makita mo, mapapansin natin sa kapanahunan ni Kristo, sa kanyang pangaral, talagang marami ang tinawag, pero konti lang ang pinili. So, i-contextualize natin yung sinasabi ni Kristo, bago pa yung sinasabi kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Talagang iilan lang ang pinili, pero maraming tinawag. Yung buong nasyon ng Israel, tinawag lahat yun. Pero sabi sa John chapter 1, hindi nila ako tinanggap. So makita natin paano natin ito contextualize. Even sa Matthew chapter 7, verse 6, ang sabi ni Kristo, do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. So, yun ang sabi sa Matthew 7 verse 6. So, makita natin, nagtuturo si Kristo na ang pearl ay hindi dapat ibinibigay sa mga baboy. Parang sinasabi niya, yung mabuting balita ay hindi ibinibigay sa kanila. Kasi hindi nila kikilalanin. Kaya nga sabi nga, ang gospel sa mga Hentil ay kahangalan. Kahangalan. Kasi hindi sila bayan ng Diyos. Kilala lang ang Diyos na si Yahweh sa bayan niya. Pero sa kanila, sila ay sumasamba sa iba't ibang klase, Diyos-Diyosan. Kaya wala, ignorante sila. Kaya foolishness sa kanila, yung sinasabi ni Jesus Christ, even ang mga apostles at that time, yung tungkol sa kaligtasan. Kaya sinasabi nga, huwag ibigay sa mga aso. Ang mga aso rito, yung asong lansangan, hindi sa pet dog. Ibig sabihin, kung asong lansangan, ang turing nila sa mga Hentil, sila yung mga bastardo. Nilikha sila ng Diyos, pero hindi sila bayan ng Diyos. Mga bastardo sila. Kaya tawag sa kanila, yung aso, ang baba ng tingin.
At ang sabi rin sa Matthew chapter 15 verse 26. Matthew chapter 15 verse 26. And he answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. So may tama ito yung persistent na widow. No, yung inaano na. So nag-aabang siya ng malalaglag sa lamesa. Kaya sabi niya, mismo si Jesus nagsasabi, it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Hindi siya rightful. So makita mo yung turo ni Jesus. During that time, eto nililino ko, yung sinasabi ng Hebrew, hanggang hindi namamatay ang testator, ang covenant or yung testament, wala siyang power. Eh, nangangaral sa rito, hindi na pa ituturo ang biyaya. Ang tinuturo niya rito yung law na ayon doon sa mga ibinigay niya sa mga Hudyo. Kaya mayroong exception. Kaya sabi nga, pagdating ng Gospel of Kingdom, yan ay more on bad news. Ang good news, after ng resurrection. Kasi yung testament, magkakaroon na ng power para ibigay at ipagkaloob doon sa kanyang pinangakuan. Kaya siya ay good news after resurrection. So, ibig sabihin, yung gospel of grace, yan ay good news. At ang unang nangaral niya, si Pablo. At yun yung papasok sa atin sa teksto. Sa kanila, mga hintil, marumi. Sila ay mga kasalanan sa mga Hudyo. At sila ay hindi bayan ng Diyos. So, ganyan po ang nangyayari sa ating pag-aaralan. Magkaiba sila ng pinanggagalingan, pero walang mali at tama sa kanila. Kailangan mo lang unawain ina-objective na perspective para makita mo at maintindihan na hindi sila nagbabanggaan. Unlike sila sabi nga, eto red letter. Ito yung turo ni Pablo, hindi yan turo ni Kristo. Kasi hindi naman siya disipulo. Kaya makita mo, may dalawang grupo. Isang conservative at isang liberal. Pero hindi po yun ang gustong pakaulugan ng ating Panginoon pagdating sa mabuting balita. Kaya makita natin, even si Peter, nung encounter nila kay Cornelius, sabi sa Acts chapter 10, verse 9 to 15, and I quote verse 13, and then came a voice to him, rise, Peter, kill and eat. Verse 14, but Peter said, by no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Verse 15 ng Acts chapter 10. And the voice came to him again a second time, what God has made clean, do not call common. So makita mo yung may pa rin pa ni Pedro during nung Pentecost. Ayaw na pumunta kay Cornelius kasi si Cornelius ay gentil. Pero sa kanyang binigay sa kanyang pangitain, pinakita na pwedeng i-consume dahil lahat ay nilinis na. Kaya ayaw na pumunta kay Cornelius kasi gano'n ang mind ng mga Hudyo. Superior sila at inferior ang mga hindi. Kaya ayaw na pumunta kay Cornelius. So gano'n pa rin yung thinking niya pero hindi niya alam, meron itong patutunguhan kung bakit sinasabi nga na ang biyaya ng paligtasan ay para rin sa mga hindi. Sa katulad natin na hindi bayan ng Diyos. Kaya walang dapat itangin na Israel. No! Ang tinatakbo natin tuturuan, progressive revelation. Tumatakbo ang kasaysayan ng pagliligtas at makikita natin hanggang sa marating yan sa turo ni Pablo. Inilinaw niya na sa pamagitan ng resurrected Christ revelation. Inilinaw niya na kung ano ang layunin ng ating Panginoon. Ibinigay ang batas para ipakita ng kasalanan tayo at ang kaligtasan ng Diyos ay hindi para sa mga walang sakit at matutuwid. Ang kaligtasan ng Diyos ay para sa mga makasalanan katulad natin. So kaya ang ating teksto ay
sa 1 Timothy chapter 1. Pero kunin ko na yung verse 15 to 16. So, sa yung pinaka-gist natin na key verse. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. So, 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16. So, dito ang pag-aaralan natin, yung paglilinaw kung bakit hindi nagbabangga ang turo ng dalawa. Pinakita lang na mas malinaw sa atin kung ano ang kabuuan ng mabuting balita sa pamagitan ng pagkabuhay ni Kristo sa kamatayan. Kaya sa even itong December, wala pong bigat ang kanyang kapanganakan kung wala siyang pagkabuhay muli. Para sinasabi ni Pedro, ni Pablo sa Korinto, kung di nabuhay si Kristo, tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo. Kung hindi nabuhay si Kristo. Nabuhay siya, kaya meron na tayong pag-asa. Ang mundo na to, wala tong pag-asa. Lilipas at lilipas, maraming lalabas na mga namumuno, pero hindi natin pwedeng ibigay sa kanila ang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Ang kinabukasan natin ay nakabase sa mabuting balita na ginawa ni Kristo. Tayo manalangin. Dakilang Ama, kami po'y muli nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, na tunay nga na sa aming pag-aaral ay patuloy na kaming samahan. Maunawaan namin ang inyong mabubuting balita at tunay nga na samahan po kami ng inyong Banal na Espiritu na iniwan nyo upang lalo pong maliwanag sa amin ang kagandahan at liwanag ng inyong mabuting balita ng inyong salita. Dahil gusto kami nagpapasalamat sa araw na ito na minabuti niyo ang bawat sa amin na muli makanig ka sa pamagitan ng salita sa kabila ng aming mga nararamdaman. Tunay nga nagpapalain niyo po ang bawat sa amin at nawa ang mga aral na aming natutunan ay magamit namin sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. At kahit nasa pagkabahagi nito sa kapanahonan at di kapanahonan, tunay nga mas maging maliwanag sa amin ang pagbabahagi ng mabuting balita ninyo sa mapag-aaralan namin sa araw na ito. Kaya po, lubos namin tinataas ang bawat sa amin na mabutan ng bawat sa amin ng buta tapat na nagiging lamang sa inyo. Pangalan sa madalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kilala naman natin si Pablo. Siya yung si dating Saul. At sa kapanahunan ng ating Panginoon si Kristo, sa kanila mahalaga ang pag-aaral. Ang pag-aaral sa kanila, hindi kagaya sa panahunan natin, marami tayong larangan ng pag-aaral. Pagdating sa batas, pagdating sa pagdodoktor, pagdating sa pagiging inhinyero. Pero during that time, sa kanila, ang queen ng pag-aaral, theology. Diyan sila nagbubuhos ng oras at panahon. Kaya kapanahonan ni Kristo ang sabi, sino kayo para mag-ano sa amin, mga Pariseo? Hindi naman kilala kung saan kayo nanggaling na eskwelahan. Pero hindi nila alam, nakaupo sila doon kay Kristo. Master. At sinasabi siya yung Yahweh na tinutukoy sa lumang tipan. Kaya sabi nga ni Kristo, kinikilala nyo at pinararangalan si Moses, tapos ako hindi nyo kinikilala. Si Moses kilala ako noon, paman. Kaya nagtawanan sila. Kasi wala pa sa 45 anyos.
Kaya makita natin, even yung kapanahunan ni Pablo, sinasabi niya siya ay umupo kay Gamaliel. Pagdating sa batas ng mga Hudyo, kilala si Gamaliel pagdating sa pagtuturo. Kaya makita mo kahit saan mo ilagay si Pablo, mapahintil o mapahudyo, qualified siya compare sa mga super apostles na kinikilala nila. Kaya makita mo sa unang Korinto, mayroong paghihiwalay. Ako kay Pedro, ako kay Barnabas, ako kay Santiago, ako kay Apollos. Pero sabi niya, ako ay parang ipinanganak sa kaulihan, parang wala sa panahon. So makita mo, nagdedepensa si Pablo sa kanyang pagiging apostol. Kasi sa kanila, ito lang ang umupo sa panahon ni Kristo, yung 11. Ito lang ang alam nilang naturuan. Ito lang ang alam nilang binigyan ng commission para mangaral. Pero si Pablo, nagsasabi siya kung paano siya na-convert from being a persecutor, a Pharisee, umupo kay Gamaliel. Pero makita mo, during that time, kahit sa panahon pa ni Esteban, isa siya sa namumuno kung paano ito babagin, papatayin. Yun yung si Saul, yun yung si Pablo na dating si Saul. So makita mo, terror siya sa mga Kristiyano that time. Until his conversion doon sa road to Damascus. Mag-aaresto siya ng mga Kristiyano, pero sa Damascus, siya yung inaresto. Kaya may tama, halos 3 beses siya nagbibigay ng testimony about yung kanyang conversion sa road ng Damascus. Even sa Acts chapter 9. Kaya makita natin, ang pagiging Pariseo ni Pablo, nagbago lahat ang kanyang theology. Nagbago ang kanyang ecclesiology. Ecclesiology, yung doktrina ng iglesia. Kala kasi nila, ang bayan lang ng Israel, ang bayan ng Diyos. Kamita mo, may mga turo ngayon, itinataas na hindi ang Israel. No. Ang significance lang ng Israel, doon pinanganak ang ating tagapagligtas. Yun lang ang kanyang significance. Aside from that, wala na. Tapos, nagbago rin yung kanyang Christology. Sa road to Damascus, ang sabi, bakit mo kung inuusig, Saulo? So, kung narinig na from above, sa kanyang theology, yan ay Diyos. Diyos ko, sino po ba kayo? Ang sabi ni Kristo, ako yung inuusig mo, Saulo. So, ibig sabihin ko, ano yung ginagawa niya sa mga Kristiyano that time, sa iglesia, siya rin ang inuusig. At yun yung nakakilala, siya si Kristo. So, nagbago ngayon yung kanyang Christology. Unlike ng mga Israel noon hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin sila ng tagapagligtas. Kasi yung criteria from Old Testament, hindi nila nakita lahat yan kay Kristo. Kamakita mo yung mga disipulo, mga apostol, sila lang nagsasabi na, Jesus is the Christ. Jesus is the Christ. Kasi during that time, hindi nga sa kinikilala na siya yung sinutukoy sa lugar tipan as Messiah. Kasi lahat ng tinuturo sa kanila bilang Messiah, hindi nila makita. Imagine mo sa krus ng Kalbaryo, paano ka namin magiging tagapagligtas? Eh yung sarili mo, hindi mo mailigtas. Parang ikaw ba kailangan ng tagapagligtas? So makita mo yung thinking nila. Kaya hindi si Kristo, ang tagapagligtas nila eh. Kaya nagbago yung pananaw ni Pablo, even yung kanyang turo ng Christology, the doctrine of Christ. At ang pangatlo nagbago sa kanya during that encounter, pagdating sa soteriology, yung doktrina ng kaligtasan. Nagbago rin sa kanya. Kasi sa yung pinanganak ka sa hindi ko panahonan eh. Makita may pagitan ng Pentecost hanggang doon sa Acts chapter 9.
Taga-usig pa siya, pero na-encounter niya, nakita niya, na kahit siya na persecutor ng church, nadatnan siya ng biyaya. Kaya dito pumapasok yung ating pag-aaral na itinuturo niya kay Pablo, ay kay Timoteo. Sa 1 Timothy chapter 1, 15 to 16. Yung word dyan na foremost. Yung sinasabi nga na sa Greek na protos. May dalawang kahulugan yan. Kaya nga meron mga NIV yata yun. Ang tawag dyan, chief sinner. Kasi ang protos, it's either a rank or yung sequence, yung pagiging first. So kung dalawang foremost yan, ine-emphasize ni Pablo yung pagiging first niya. First niya saan? Sa pagiging, yung ranking, dahil binanggit na sa unahan, yung sinasabi kung paano tayo naging makasalanan. Binanggit niya lahat yan, naka-reflect lahat sa Ten Commandments yung mga naunang verse. Ang pagiging foremost ba ay dahil sa ranggo? Ako ang pinakamataas na kasalanan? No! Hindi chief sinner ang ibig sabihin niyan. Ang sinasabi niya, yung foremost. Kasi naniniwala ang mga Israel, even sa mga Gentiles, kailangan mong ma-identify as Hudyo, sumunod sa batas, para maging bayan ka ng Diyos. Ang tinutungkulan ni Pablo rito, protos, first, hindi sarap. Ang tinutukoy na rito, first in sequence. Dalawa kasi ang first, in rank or in sequence. Pag sinabing in sequence, ibig sabihin, siya yung nadatnan ng Panginoon na bilang makasalanan, ubod na masama, siya yung nadatnan ng biyaya. Unang-unang nadatnan ng biyaya. Kasi ang dala-dala during that time, hanggang sa kapanahonan niya, gospel of kingdom. Pero hindi nila nakikita na even si Pedro, tinuturuan na, sa panahon ni Cornelius, binuturo na yung sinasabing effectivity ng New Covenant. Dahil namatay na ang testator, meron na ngayong power ang Testament o Covenant. I-apply na doon sa makasalanan. Hindi sa first in rank or chief sinner. Kasi sa panahon na nila, even mga Hudyo, even mga Israelites, mas matindi ang kasalanan. Hindi lang nangyari sa Ninive. Even yung mga kings nila, pinagpapatay. Imagine mo, even si Herod, pinatay si John the Baptist. So, ang tinutukoy ni Pablo rito, hindi first in rank, but first in sequence. Makita mo kung paano nagkaroon ng transition. Tanongin natin. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ came into the world to save sinners. Sa panahon ng Kristo, ang malinaw sa kanila ng makasalanan, nakahintil. Pero sabi niya, hindi. Mga sumusunod sa kanya ng mga Pariseo, ang tunay na nakakita ay yung mga makasalanan. Pero yung mga matutuwid, sila yung tunay na bulag. Kaya sabi niya, hindi pwedeng akali ng isang bulag, ang kapwa bulag. Kasi feeling nila, sila ay matutuwid. At ang mga hindi, ang siyang makakasalanan. Nakita namin, ibabalik uli yung layunin that Christ Jesus came into the world to save sinners. So makita mo kung paano na nila nagtag from previous verses, of whom I am the foremost. Hudyo siya, pero siya, Gentile siya. Gentile na, na apostle. So makita mo kung paano pinadala ng ating Panginoon si Apostol Pablo sa mga
hentil para ibigay yung go signal ng gospel of grace. Inaabot sila ay makasalanan. Yung talaga ang layunin ng kamatayan ng Kristo bilang kordero, bilang atonement para sa makasalanan. Kasi layunin ng batas para ipakita sa bawat sa atin na tayo ay makasalanan. Hindi nila nakita na ang batas na yun, hindi lang dahil branded sa kanila, hindi pinapakita na sila ay makasalanan. Imagine niyo Genesis 3:15. Nagkasala si Eva at Adan. Bakit nagpapatuloy yung batas? Ano ba nangyari sa Genesis? Kasi, bakit ba nagkasala si Eva at Adan? Dahil kinikilala na yung sarili nila na may magagawa sila para sa kanilang buhay. Na sila ay makakasunod sa Diyos on His own. Pero ipinakita yung batas hanggang kay Moses, hanggang sa kapanahonan ni Kristo, ang batas para ipakita sa bawat isa sa atin na tayo ay makasalanan. Hindi sa display, hindi sa badge para masabing Israel ka, Hudyo ka, lipi kina Abraham. Hindi ang layo nung badge na yun ay para ma-identify ka as Israelita o Hudyo. Ipinakita yung batas para ipakita na makasalanan ka. Makasalanan ka. Kaya may ko sa Genesis 3:15, sinabi ba ron na mayroong Hudyo at hentil? No! Wala pang Hudyo at hentil that time. At tinutukoy doon, magkakaroon ng tagapagligtas sa hinaharap dahil ikaw ay nagkasala at ikaw ay nararapat magkaroon ng kamatayan ng walang hanggan. Ikaw ay patay sa harapan ng ating Ama na banal. May Hudyo ba doon? Wala. Genesis 15, wala. Ang meron doon, tagapagligtas sa mga kasalanan. But I receive mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Word na mercy. Sana maintindihan nyo. Para maging malinaw sa atin. Ibig sa seminaryo, nag-aaral kami, mas biblical pala, mas dapat pala na imbis na grace and mercy, dapat mercy and grace. Bakit? Bilang kasalanan, yung kaparusahan na dapat sa iyo, ang ibig sabihin ng mercy, yung kaparusahan na dapat para sa iyo, hindi niya ipagkakaloob. And that's mercy. Habang po yun. At bilang kasalanan, yung biyaya, yung grace, na hindi dapat para sa iyo. So, kabaliktaran, ipagkakaloob sa iyo. Dahil sa ating katuwiran ni Kristo. That's mercy and grace. Mauna muna mercy bago ang grace. Yung parusa ng kamatayan, kaparusahan para sa isang makasalanan, hindi ipagkakaloob sa iyo dahil sa kamatayan ng Kristo. Because of His atonement. And that's mercy. At ang grace, bilang makasalanan, yung buhay na walang hanggan dahil din sa cross event, hindi nararapat sa iyo, pero ipagkakaloob niya dahil sa aking katuwiran ni Kristo. So, it's either grace and mercy, pero for me, mas naunang nahabagan Diyos sa akin bago ipinagkaloob ang biyaya. So, yung po yung sinasabi ni Pablo, even yung kanyang defense of his apostleship, Samayta natin, in-question nila ang pagiging apostol ni Pablo at sabi niya sa Galatians chapter 1, Paul, an apostle, not from men, nor through men, but Jesus Christ, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. So makita natin, verse 1 pala,
not from men, nor through man. So hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao. Kasi makikita nila, nag-resurrect na si Jesus Christ eh. Nakita nila, pumunta na sa alapaha. Yun yung na-witness ng mga apostles. Pero sa nagkagaling na si Pablo, nangangaral na ito. Nangangaral na ito ng biyaya. Nakita mo, kini-question si Pablo. Kaya makita mo, meron Jerusalem Council. Ibang-iba ang turo ni Pablo sa tinuturo nila na ayon sa turo ng kanilang mastro. Kaya nagkakaroon ng question, pagdating sa pagiging apostol ni Pablo, sino ba ito? Umakyat na ang ating Panginoon. Ito lang yung mga disipulo. 11 na ito. Pinalitan ng isa, kaya 12 ulit. Kaya nagsasabi si Pablo, hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao, pagiging apostol ko, but through Jesus Christ and God the Father. Tapos ano pa yung depensa niya? Galatians chapter 1, verse 11. Verses 11 and 12. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through revelation of Jesus Christ. Nakuha niya yung turo na yun from resurrected Christ, yung revelation na meron siya. Resurrected Christ. Kaya lagi niyang itinuturo yung kanyang testimony, road to Damascus conversion. Siya lang ang nakarinig doon. Siya lang nakakita. Kaya namin mata niya. Yung radiance ng face ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon siya ng kaliskis, yung mata niya, mga ilang araw sa nabulag. Yun yung testimony niya. A revelation from resurrected Jesus Christ. Hindi ang turo ko hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao, hindi rin galing sa akin, sa Biblia. So makita natin, dito tinuturo ni Pablo yung ating teksto. Yung sinasabi nga, siya ang first and foremost as a sequence in Protos, the Greek. Sequence, siya yung unang-unang nakaranas ng biyaya. Kasi from the past, gospel of kingdom, ito ay identity, mga hindi, as sinner, kinasusukluman, nilalayuan parang naiketo. Pag sabi niya, sa Ephesians chapter 3, verse 2 to 7, Ephesians chapter 3, verses 2 to 7, yung mystery of the gospel revealed. The declaration of gospel of grace. Bakit si Pablo ang nagtuturo ng mystery? Kasi nga progressive revelation from Genesis 3:15, pagdating doon sa cross event, ilang taon yan? 400. Okay. Hindi sa 400 eh. 4,000. From Genesis 3:15 hanggang sa cross event, 4,150 years mahigit ang pagitan. So kung ang Genesis 15 ang first glimpse ng gospel, so makita mo, nagkakaroon ng progreso, pagbabago, yung sinasabi ng redemptive historical. Tumatakbo yung kasaysayan kung paano marirealize at makikita sa big picture kung ano yung mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Kaya si Pablo ang nagtuturo lagi ng mystery. How the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 3. So ang pag-aaral po natin ngayon, ang ating tema is all about gospel of kingdom and gospel of grace.
Bakit mahalaga to? Kasi ang tangi po natin magagawang pasalamat sa ating Diyos, sa ating kaligtasan na tamo, sa Kanya, ay ibahagi ang kaligtasan na meron din tayo. Hindi po tayo naghihintay na mahusay na presidente para iangat po ang ating ekonomiya. Hindi pa tayo naghihintay ng ganun. Sinabi na rin po sa Lumuntipan, kahit ano pang princess yan, sino pang namumuno sa atin, governor, president, ang ating pag-asa ay nandoon sa ating pagpapagligtas para iahawin tayo sa mararanasan nating puot at galing mula sa ating banal na Ama. So, yun po yung sinasabi nga ng ating pag-aaralan ngayon. Gospel of Kingdom and Gospel of Grace. Hindi po siya nagtuturo ng contradiction. Papansin po natin, yung binanggit ko, na mystery revealed ayon po sa Ephesians chapter 3, verse 2 to 7. Verse 6, Gentiles should be fellow heirs with Israel. That's the mystery. Kaya yung binabagit kanina, para tayong bastardo. Hindi po tayo bayan ng Diyos. Para po tayong anak sa labas. Pero tinuturo ng mystery ni Pablo, nung dun sa Damascus at patuloy na pag-aaral niya, dun sa revelation of resurrected Christ, pinakita dun na tayo rin ay fellow heirs, tagapagmana rin ng karya ng Ama, kagaya ng mga Israelita. We are members of one true church, the Catholic, the Universal Church, the body of Christ, and they share the same promise of God. Kung ano mo yung pangako sa kanila, yun din po ang pangako sa atin. Para sinasabi sa Kongreso, wag mong angkinin, wag mong i-monopolize ang pag-ibig sa bayan. Wag nyo rin i-monopolize yung pangako ng Diyos. Hindi lang para sa kanila pangako, sa atin din. That's the mystery. Genesis 3:15, wala namang Israel dun eh. Ang Genesis, sila po yung bayan ng Messiah. Sa kanila lang po magsisimula ang mabuting balita, kaya nililinaw sa Acts kung paano kumalat from Judea to Samaria. Kung paano kumakalat yung good news patungkol sa resurrected Christ. So ang pinupunto rito, wala sa contradiction ang Gospel of Kingdom and Gospel of Grace. Ang tinuturo niyan, transitory. What's the meaning of transitory? Nagbibigay lang siya ng transition. Transitory means momentarily. Transitory means yung pagtakbo ng kasaysayan ng kaligtasan, yung progressive revelation. It applies to what is by its nature or essence bound to change, pass or come to an end. So makita mo, nagkaroon ng reality. Yung pangako na yun. Yung pangako ng kaligtasan. Ang Gospel of Kingdom, makikita lang na walang makakapasok sa karya ng Diyos. Imposible. Kaya makita mo yung turo sa binatang mayaman. Ano nangyari? Yung kayamanan niya na ayaw niya ibigay sa mahirap na laki ng bumubuhayan nila. Kasi mahirap, yan ang mga para sa kanila, parang yan yung sinumpa. Tinakoy ng Diyos, mahirap. Ang Israel lang, ang mga pinagpala, malapit sa kawali. So kaya ayaw niya maibigan. Kaya lumayo na lang isang nalulungkot. Gusto niya meron isang kayamanan, meron din siyang kaligtasan. Pero wala siyang kaligtasan. Kaya sinabi Kristos, kung sa tao, posible. Sa Diyos. At kung sa tao posible, sa Diyos, posible. Wrong context po ang mga prosperity gospel preachers. Ginagamit po nila yan. Ang gamit po niyan para sa kaligtasan, hindi para sa prosperous life. What you confess, you possess. Hindi po yun ang turo. Yung sinasabi, imposible.
sa tao, pero posible yan sa Diyos. Declare it. Confess it. And you will possess it. Hindi po gano'n ang gamit ng text na yun. Ang sinasabi, napakalabo sa tao ang kaligtasan. That's bad news. Mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa karayom kesa sa mga isang mayaman. Paginin mo, mayaman na yun. Lalo na mahirap pa. Mahirap na sa mayaman. Hindi lalo na sa mahirap. Tsaka ito mo, nagtuturo siya ng transition. It's a transitory. Ang gospel of grace and ang gospel of kingdom hindi sa contradiction. Nagkakaroon lang siya ng transition. Law brings death. Grace brings life. Law came through Moses. Grace came through Jesus Christ. Yan ang sinasabi sa John chapter 1 verse 17. Pinakikita lang ng batas nila na lahat makasalanan. Hindi yung batas na yun identified ka as meron kang law, ikaw ay lipi ni Abraham, ikaw ay bayan at lipi ni Abraham. Dahil meron kayong mosaic law, may batas kayo. It's not an identity. Being Abraham's descendants. Yun ang pagkakakala nila. Ang batas na ibinigay sila kanila para ipakita na makasalanan kayo na lahat ng ginagawa nyo maliban sa inuutos ko. Kasalanan at wala kayong magagawa sa pamagitan ng sarili nyo apart from me. Kasi yun na nagre-reflect hanggang Genesis 3:15. Kala ni Adan at ni Eva, kaya nilang iligtas at mabuhay na sila lang. Kanilang kagustuhan. Yan ba ay magbibigay sa akin ng karunungan? Nagnasa sila. Pero sinabi sila, pag kinain niya, mamamatay kayo. Gusto nila ng karunungan. Gusto nilang mamuhay ng sarili nila. And that's the reason bakit ibinigay ang batas hanggang sa panahon ng Kristo, inililinaw na yung batas na yan, ang layo niya, para ipakita na kailangan nyo ng tagapagligtas. Isa kang makasalanan. So, po yung nililinaw ng ating teksto. Yung po yung sinasabi nga na gospel of kingdom. Ngayon, mas malinaw natin ipaunawa sa iyo. Apart from Christ, we are dead. Kahit ano pang galing mo, o gulang mo, o gano'ng karunong, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kung wala si Kristo sa iyo. Kasi pinakikita lang na ikaw ay nararapat lang ng parusahan sa harapan ng Diyos na banal. Isang kasalanan lang, we deserve eternal death. We deserve. Kasi sinner tayo. Ang ugali natin na nagmamarunong, namumuhay tayo lang sa pamagitan ng ating sariling karunungan, yan ay kasalanan. At lang, yung sinasabi nga, lahat ng mabuting bagay na alam mong nararapat na ipagkaloob sa Kanya at sa iyong kapwa, pag yan ay pinag-iimbot mo, nagkakasala ka. Ang pagiging makasalanan, hindi lang dahil sa hindi mo ginagawa yung mga bawal. Ang kasalanan, yung mga inuutos at hindi mo ginagawa, kasalanan din. Sino commission? It's either double-bladed, we are still a sinner. So bilang ako sa atin, napakapalad natin, gaya sinasabi sa Hebreo, during that time, Hebrew chapter 11, ito yung pananampalataya nila. Pero wala pang reality ng Christ's death. Yung sinasabing atonement, yung promised Messiah, wala pang reality. Pero ganito na yung pananampalataya nila. Pero sabi ng author ng Hebreo,
How much more sa inyo? Naranasan nyo, nakilala nyo kung sino yung tagapagligtas, naunawaan nyo yung reality from gospel of kingdom to gospel of grace, naunawaan nyo, tapos hindi pa dumadaan ang dugo nyo, bibigay na kayo sa pananampalataya. Ang dami natin kinakapiran sa ating Panginoon. Hindi natin alam, yan yung pangatiwiran din ni Eva at Adan doon sa Garden ng Eden. Lahat ng alibis natin, it will cause us damage eternal. Kaya mas magdunay ka sa mga espiritista, sa sa horoscope, sa mga bituin, yan yung kasalanan. Kasi ang kailangan lang natin konsulta when it comes to knowledge, wisdom, sa Diyos lang. Pero nagkukonsulta ka sa sariling karunungan, still, kasalanan niya. And we deserve to be condemned. So sana yun ang magtanim sa ating isipan. Every day, makita natin, reason why, kung bakit namatay si Kristo sa makasalanan, to save sinners like us. Pangalawa, ano ang reason bakit hindi sa contradiction yung gospel of kingdom and gospel of grace? Una, transitory, yung kung paano tumatakbo ang paglilinaw ng gospel from kingdom to grace. Ang pangalawa naman, complementary. First na story, pangalawa complementary. Bakit complementary? Makikita natin yung turo ng equality. Jesus came to save sinners. Walang Hudyo, walang Hentil, walang identity. Kaya si Papa nagsabi, wala ng Griego, wala ng Barbaro, wala ng Hudyo, wala ng babae, wala ng lalaki, wala ng mayaman, walang mahirap. Kasi during that time, may paghihiwalay, may discrimination. Iba mahirap, ibang mayaman, ibang babae, ibang lalaki. May discrimination. Pero tinuturo dito, lahat tayo branded sinners. So natuturo siya ng equality si Pablo. And not Jews, superiority, and not Gentiles, inferiority. Gaya sinasabi sa Galatians chapter 3, verses 23 to 29. Tingnan natin. Sana katulad ko rin kayo, o hindi katulad ko. Katulad ni Pastor Noel. May photographic memory. Sana ganoon din ang memorya natin. Sa akin, magmula na stroke ako, first and second, nababawasan na memorya ko. I need to write. Mag-notes ako. Kasi hindi na kaya. Kaya hindi na ako naglalakad na walang bag. Makalimutin ako. So, paano matatanong sa'yo yung mensahe na to? Kaya ba ng memory mo? Teragig ka ba? Na natin, Galatians chapter 3, verse 23. Now before faith came, we were held captive under the law, in prison until the coming would be revealed. So then the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now the faith has come, we are no longer under guardian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Gumamit siya rito ng guardian, sa Greek pedagaigo. Ang batas daw, ang gamit lang niyan, para akayin ka, para sa yaya. Dahil bata ka pa, tinuturuan ka pa na lumakad hanggang sa magkaroon ka ng maturity. Ang batas daw para sa guardian, dinadala ka paunti-unti doon sa layunin niya na ipanawa ang layunin ng batas, kundi si Kristo.
yun daw ang gamit ng law. Sinasabi rin ni Pablo to sa mga Hudyo, ang gamit ng law, guardian, nani, naya. Inuturo lang nito para ipakita na ikaw ay makasalanan. Kahit na ikaw ay Hudyo. Kahit na ikaw hindi ni Abraham, awas po sa ating Gentile. Ang sabi rito, you are all sons of God through faith. So makita mo yung equality. Sabi sa verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all alone in Christ Jesus. You are all one in Christ Jesus. Galatians chapter 3 verse 28. Makita mo yung equality. So what it means? Ano ibig sabihin ng complementary? Ang complementary, ibig sabihin, kailangan ng both sides. Parang yung bariya, merong kara, merong krus. Hindi pwedeng kara lang, hindi rin pwedeng krus lang. Ay ibig sabihin, yung gospel of kingdom and gospel of grace, complementary, kailangan niyang pareho para mas lalong maging malinaw sa atin ano ang ibig sabihin ng mabuting balita ng kaligtasan. Parang mga babae at lalaki, yung sa mag-asawa, ayon sa Ephesians chapter 12, ang babae ay hindi inferior sa kanyang asawang lalaki. Ang pinaturo dito na mystery sa Galatians chapter 5, pinakikita, we are one in Christ. Hindi loklas ang babae, kahit kas ang lalaki. Tinuturo dito yung equality. Para sa Trinity, hindi ka kung ang amang nasa taas, Kristo nasa gitna, ang banal na Espiritu nasa ilalim. Walang subordinate doon, walang inferior doon. Pinakikita lang yung role ng bawat isa, pero both they are all co-equal. Sa mag-asawang lalaki at babae, hindi inferior ang babae, hindi superior ang lalaki. Pag tinan yung batas sa mag-asawa, bakit sinabing ang mga lalaki malino ang asawa na babae? May inuutos ba na kaya mong gawin? O inuutos yan dahil hindi mo nagagawa? So, ibig sabihin, ang lalaki, kaya sinasabi niya, ibigin mo ang asawang babae kasi hindi sila kayang magmahal na by its nature. Kaya kailangan utos. O ano? Sa Rome, duty. Kaya sabi sa lalaki, ibigin mo ang asawa. Kasi hindi sa nature ng lalaki. Ang nature ng lalaki, katulad na nila, sarili lang kaya mahalin. Kasi mas mataas siya. Ang babae naman, ano ang utos? Magpasakop ka sa iyong lalaki, sa asawang lalaki. Bakit? From Genesis chapter 3, si Eva, nagpapasakop ba? Hindi. Nature ng babae ang makipagtagisan o pumantay sa lalaki. Kalikasan niya yun. Kaya ang utos, magpasakop ka. Hindi siya superior and inferior. Equality ang tinuturo dyan. Magkaiba lang tayo ng role. Ganun din po sa Gospel of Kingdom and Gospel of Grace. For we are the people of God in the first place. Covenant people of God, Jews, ethnic people, as a nation, and church as a spiritual nation. So makita mo, ang Jew ay ethnic people lang. Bayan lang ng Messiah yan. Pero ang tunay na people of God, chosen nation, peculiar people, spiritual nation. We are a spiritual Israel. So complementary, ibig sabihin harmonious. It somehow completes or enhances the qualities of something else. It means mutually supplying each other's love. Complementary, nagtutulong, nagsasama para ipalinaw lalo yung sinasabi nga na etong Gospel of Kingdom, patungo yan sa Gospel of Grace. At dyan makikita, from Gospel of Grace, mas maglilinaw lalo sa'yo pag binabalikan mo yung Gospel of Kingdom. We are sinners.
And you need, and we need grace. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo dahil sa sarili mo lakas at karunungan. Dahil ang kasalanan natin, yan ay hinusgahan ng ating Ama na lumikha sa atin. Ng buong mundo, lahat ng Kanya nilikha. Lahat tayo nagkasala sa Kanya. Naging matigas ang ulo natin, mas gusto natin sundin ang ating sarili, ang ating laman, kaysa sumunod sa Kanya. Kaya kailangan mo ng biyaya. It's mutually supplying. Ibig sabihin, kagaya ng babae at lalaki, husband and wife, nagtutulungan. That's the mystery. Kailangan nilang sila sa kabuuan. Ang mystery ay yung kabuuan. Jesus came to save sinners. Yan po sinasabi sa covenant of grace. In those days, I will pour out my spirit. Sabi sa Joel. Sa Jeremiah, sabi, chapter 31, I will put my law Within their hearts. Bakit kailangan ng covenant of grace? Kasi hindi nga natin kayang gawing iligtas ang ating sarili kasi mas gusto natin naglulumunoy sa kasalanan. Bakit di mo masunod ang Diyos? Kasi mahal mo ang sarili mo. Bakit di mo masunod ang Diyos? Kasi mahal mo yung mga pinahalagahan mo, mga mahal mo sa buhay. Bakit di mo masunod ang Diyos? Kasi mahal mo ang trabaho mo, ang kurso mo, ang negosyo mo. Bakit di ka masunod? Kasi mas iniibig mo ang sarili mo. And that's the truth. Jesus came to save sinners and that's the covenant of grace. Siya yung fulfillment of promise and that's the truth. Kaya ginamit siya, Ezekiel 36, I will give you a new heart. Kailangan mo ng bagong puso and bagong espiritu. Kailangan mo ng internal renovation. Kasi kung walang covenant of grace, walang biyaya sa iyo, hindi mo kaya mahalin ng Diyos ng buong puso mo. Kahit anong gawin natin, hindi mo kaya. Buong lakas, buong pag-iisip, hindi mo kayang gawin. Hindi natin kaya gawin. Yung sinabi natin ngayon, mamaya babasagin na natin yan. Ang sabi nila, ang ating pangako ay napapako. Pero meron pong katotohanan yan. Ang sabi ni Res Belicano, pinag-share sa amin sa simbahan ni Pastor Ronnie, si Kristo ang pangako na napako. Kung ko na-realize, sabi ko, ba? Parang palasak sa pangako na, pangako mo, papapako yan. Na-realize ko, totoo pala yun. Ang pangako ay napako. And that's the truth. Na-realize yan through Jesus Christ. So yun po yung promise of new covenant. Kailangan baguhin ang puso, baguhin ang espiritu mo. Kung wala ang gospel of grace, patuloy po tayong nagkakasala. Yan po sinasabing complementary. Mas naglilinaw yung isa dahil sa isa. Mas nagtutulong. Magkaiba lang po sila ng role, ng gampanin. Kahit sa mag-asawa pa, still a mystery nila ni Pablo. Kasi yun ay may ugnay sa ating Diyos. Ang mga Diyos ng mga Muslim, makapangyarihan lang siya. Nilikha niya lang. Creator lang siya. Pero ang Diyos natin, hindi lang creator, provider rin siya. Yung sinasabing sa lalaki, siya yung nagbigay. Tas ang nanay ang nag-nourish. Ganon din po ang Diyos natin. Siya rin ang nag-create sa atin. Siya rin ang nag-provide sa atin. Yung providence. Siya ang nag-nourish din. Hindi tayo inibandon. He is still a personal God. Unlike sa mga Muslim, impersonal God po meron sila. Yung si create na paano na sila.
Yung pagkakaiba ng Diyos natin sa kanila. Yun yung binangahan sa atin. Now that we are recipients of God's grace, babalikan ko ulit si Pablo. Pag sinabi bang when sins abounds, grace abounds all the more. So maraming ganyan mga turo. Even Joseph Prince, naging hyper grace. Inabandon na yung moral law because of grace. No. It's complementary. Nagtutulungan yung dalawa. Hindi mo pwede abandon yung isa at tawakan yung isa. Ang sinasabi ni Paulo rito, walang pwedeng umigit sa biyaya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin yan, magkakasala ba? Mas lalo tayo magkasala kasi mas lalo lumalawak ang biyaya? No! Ang purpose niya, hindi pwedeng makahigit ang biyaya sa kasalanan. Hindi sa license to sin. Pinakikita lang mas makapangyarihan ng biyaya. So as a Christians, recipient of God's grace, meron po tayong spiritual disciplines. Ang law po ay nagbabantay sa atin para mas lalo na mamaglipay sa atin yung biyaya ni Kristo. Yan po yung ating nani, yan po yung ating guardian. Sabi ni Pastor Noel, although perfection is unattainable, but still pursuable because of God's grace. Ang holiness po natin, pagdating ni Kristo, be holy as I am holy. So sabi, so kahit parang natin ng holiness dito ay perfection dahil utos. No, ang sinasabi lang dyan, unattainable siya hanggang sa second coming. Until Jesus come. Yun yung sinasabing perfection. Pero kailangan pa rin i-pursue because it's a command. Because of God's grace, kaya natin i-pursue ang perfection. Kaya we must still strive to live morally righteous. Alam nyo, babalikan ko, sino ba yung mga sino yung 60 dito years old pataas? Ilan na lang, no? Ilan na lang. Ano sa tingin nyo, yung panahon ng ngayon, ang laban ng Kristiyano, mas madali kumpara dati. Mas mahirap, di ba? Daming kalaban, no? Lalo na yung mga gadgets, technology, internets, lahat. Ang tindi na struggle ngayon. Compare dati. Kasi pag nagkasala ka, paluin ka ng nanay. Tatay, alam mo agad may kasalanan ka. Pero ngayon hindi. Kahit hindi nakikita ng mga tao kapaligid sa'yo, nagkakasala ka. Nakakagawa ka kasalanan kahit hindi nila nakikita. Kasi, yung postmodernism, yung turo ng privatism, pwede mong itago lahat on your own. Wala nakakita. Mas mabigat ang laban ngayon. At kaya ko sabihin yan kasi kahit sa panahon namin, sinubaybayan ko, mas matindi ang laban ng mga kabataan ngayon. Hindi nyo pwede sabihin hindi. Mas mabigat. But still, we must still strive to live morally righteous because of God's grace. Grace recipient ka. Binago na yung puso mo. Binago pa yung spirito mo. Yung hindi kaya gawin sa Gospel of Kingdom, nakataro na katuparan sa Gospel of Grace. Sabi rito ni Jerry Bridges, spiritual disciplines are provided for good, not for our advantage. Ang spiritual discipline daw, sabi ni Jerry Bridges, ibinigay daw yan para sa ating kabutihan, hindi para tayo alipinin. Spiritual disciplines, yung law, yung pedagogo, yung guardian natin, yung batas, hindi po yan ibinigay
para maging alipin tayo. Yan po ay para sa ating kabutihan. They are privileges to be used, not duties to be performed. They are absolutely necessary for growth in our Christian lives. We should promote them as benefits, not as duties. That's spiritual discipline, spiritual law. Kaya sabi nga, sila inabando nila, because of God's grace, inabando nila yung moral law. No. Sino may hawak ng turuan na yun? Sino may turo nun? Panahon pa ni Pablo. Meron dalawang grupo. Yung isa, yung mga conservative, nakahawak sa law. Isa naman, liberal. Inabando ng law because of God's grace. Both extreme. Pero sabi nga, spiritual discipline, we should promote them as benefits, not as duties. Kasi yan po yung magbabantay sa atin. Hindi dahil sa mayaya tayo, kakalimutan na natin yung batas. Complementary po yan. Magkaugnay, mas nagtutulong, magkasakit, hindi po yan magkahiwalay. Even sa husband and wife, yung role nila sa Ephesians 5, there's no priority on their role, but only complementary. Unlike sa feminist movement, kala nila, inferior ang mga babae. No, magkaiba lang ang role natin bilang lalaki at bilang babae. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Yung buhay sa atin bilang hamon, maging mapagbantay po tayo. Babasahin natin ang ating sarili sa Gospel of Kingdom. Balikan po natin ang Gospel of Kingdom sa Gospel. Sa Matthew hanggang sa John, sa Luke, sa Mark. Kung paano pa inangangaral ni Jesus Christ. That's God news. Yan po tayo. Hindi natin kaya mahalin ng Diyos ng buong puso. Kasi gusto natin kung ano lang yung gusto natin sundin. Hindi natin kaya mahalin ng Diyos ng buong kasi mas gusto natin mahalin ang ating sarili. Mas gusto natin pahalaga ng mga nakaligid sa atin kaysa ng Diyos. Kaya hindi natin magawa yung utos na yun. Pero good news, yung mga walang kakayahan na sundin ang batas because of gospel of grace, magkakaroon ka ng kakayahan, magkakaroon ka ng internal renovation. Yung hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Nakita niyo sa Ezekiel 36 and 37, para kang patay dati. Kahit anong pangaral ng Diyos ng mabuting balita, hindi ka tutugon. Kasi patay ka eh. Kalaskag sa buto mo. Valley of dry bones. Pero ano gagawin? Bubuhayin ka. At saka mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. At ngayon, makikita mo na wala na ibang Diyos maliban si Yahweh, si Kristo. And that's gospel of grace. Kailangan mo ng regeneration. Pero hanggang ngayon, wala kang, hindi mo na-enjoy yung gospel of grace. Kasi mas ina-enjoy mo ang sarili mo kaysa makita mo na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. Ang buhay ngayon, anytime pwede tayo mawala sa buhay. Kami mag-asawa, nagbabantayan kami. Baka minsan, pares na kami hindi umihinga. Kasi lahat ng posible. Pag malakas ang hagaw mo, naku, kailangan bantayan. Kasi baka hindi mo na mahabol ang hininga mo. Takpan ang ilong ng Diyos. Ang ilong mo para hindi ka na makahinga. Anytime. Kahit ang mga doktor ngayon tanongin mo, pagdating sa karamdaman, dadating sila sa second opinion, third opinion. Kasi even science, technologies, they cannot determine kung ano yung mga karamdaman ngayon. Puro lang sila trial and error. Pero silang sigurado dyan, bawat isa sa atin, darating yung time, mamamatay tayo. Pero sana, maabutan ka man ng kamatayan, maabutan ka ng mayroong Kristo
sa puso. And that's the truth. Without Christ, we are nothing. Ang ating pong kakantayin ngayon, ayon po sa awit ni George Johnson. Si George Johnson po ay, siya po sa kanya po binase yung kantang Sinners Saved by Grace. At sabi nga si Gaiter, mag-asawa, kinumpos nila to dahil sa request ni George Johnson. Siya po yung kilalang, ano ba yung mababa ang boses? Bibira mo ang vocalist na bass. Sa panahon kilala niyo po ba si Rogelio de la Rosa? Sino nakakilala kay Rogelio de la Rosa? Di ba mga tayo? Bibira po ang singer, vocalist, na bass ang boses. Ito po kilala po to, pero siya po ay na-convert. From being a soldier, na-convert po siya at sa edad na matanda na siya. At sabi niya, pwede ba ipagawa mo ako ng awit? Awit ayon sa aking buhay. Siya po ay bass singer and a storyteller who inspired the song, Sinners Saved by Grace. Johnson told Bill and Gloria Gaiter that he was just an old sinner saved by grace. Johnson said that, I'd love it if you two, si Bill and Gloria Gaiter, would come write me a song. You know my story. I'm just an old sinner saved by grace. Bill and I felt honored that he asked, and we did it. And we did put George's story in a song, Sinner Saved by Grace. So inawit niya po ito last year 2000. Sila po yung member ng Cathedrals. They sang the first song, the Sinner Saved by Grace, noong 1993. Pero yung awit po ay year 2000 sa YouTube, in-upload. So si George Johnson po, nakita nyo kung sino dyan yung may na-bass singer. Siya po ay namatay on April 11, 2005. So, 75 years old. From 1930 to 2005. He died on heart trouble as well as kidney failure at the age of 75 years old. So, yung istorya po ng kanyang awit, istorya rin po ng bawat sa atin. We are all sinners saved by grace. Tayo manalangin muna bago tayo pumasok sa ating pangukas na awit. Dakilang Ama, magwiwi muna ng pagpasalamat sa inyo sa biyayang pinagkaloob mo sa amin sa mensahe ng kaligtasan. Tunay nga na patuloy niyo yung paunawa sa amin ng Gospel of Kingdom at ng Gospel of Grace ay magkukuha upang lalo namin malinawan at lalo kami mamangha sa kaligtasan na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga na kami po ay makasalanan na di nararapat para sa inyong buhay na wala hanggan. Ngunit ito yung pinagkaloob nyo dahil sa pumila ng Kristo na nakabigyan sa Krus ng Kalbaryo at ang buhay na hanggan ay katiyakan sa pamagitan ng muli ng pagkabuhay. Kaya bilang patunay lang sa kabulanan kami po ay mamamatay. Kami po ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Sa mga napagkaisa sa inyo, hanggang sa muli pagkabalik. Kaya po, dinadalangin ko po na bangsa sa amin ay magkaroon po ng Kristo sa aming puso at sa aming isip, maging sa aming gawa, sa aming salita at sa buhay na ito hanggang sa muli ng pagbabalik. Ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.